Kabanata 681. Brother, hindi kita kapatid. Magkaiba ang nanay natin kahit na pareho tayo ng ama. Akala mo ba hindi ko alam ang nasa isip mo? Inaabangan mo lang na mabigo ako at nagpapanggap ka lang na mabait sa akin. Nakangisi si Horus at labis na nasaktan si Yul sa kanyang narinig. Pagkatapos niyang magsalita, inis niyang inalis ang kamay niya at umalis. Sigh. Napabuntong hininga si Yul sa pagkadismaya habang pinapanood si Horus na naglalakad palayo. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Horus sa bahay ni Rachel kasama ang kanyang mga bodyguard. Honey, nandito ako para bisitahin ka ulit. Nagniningning ang mga mata ni Horus at napalunok siya nang makita ang isang magandang babae na nakaupo sa sopa na nakasuot ng sexing damit. May laman ang katawan ni Rachel pero hindi iyon naging hadlang para maging kaakit-akit at sexing babae siya. Sa isang tingin pa lang, siguradong mabibighani ang mga lalaki sa kanya. Nang makita ni Rachel si Horus, agad na pumangit ang kanyang mukha. Habang tinitingnan ang daliri niya, nagkunwari siyang nagtanong. Kahit alam na niya ang nangyari. Mr. Horus, ano ang nangyari sa kamay mo? Agad namang nawala ang ngiti sa mukha ni Horus. Perg, huwag mo na akong paalalahanan tungkol doon. Naiinis pa rin ako, buwisit. Nakatitiyak na makukuha ko sana ang kwintas at singsing mula sa And Only Jewelry Corporation. Balak ko sanang bilhin yun para isuot mo sa araw ng kasal natin. Pero naunahan ako ng iba. Lumapit siya at umupo sa tabi ni Rachel para ipagpatuloy ang pagsasalita. May isang lalaki na ang pangalan ay Severin mula sa Brookborn ang nakabili bago pa ako. Mayroon siyang 6 na magagandang bodyguard na nagpo-protekta sa kanya. Hindi nakayanan ng mga tao ko at naputol pa ang daliri ko. Kaya ako. Di nagtagal, ikinwento niya ang lahat kay Rachel. Matapos makinig, nakaramdam si Rachel ng awa sa kanya na bihira niyang gawin. O hindi, Mr. Horus, isa kang kilalang tao. Paano mo hinayaang apihin ka ng isang galing lang sa maliit na bayan? Nakakahiya kung kumalat ito. Kinagat niya ang kanyang mapulang labi at nagsalita sa malambing na tinig. Nakita ko ang kwintas at singsing na sinabi mo. Diyos ko, ang gaganda nila. Napanaginipan ko pang ang isuot iyon sa araw ng kasal ko. Talaga, gusto mo rin sila. Nagniningning ang mga mata ni Horus nang marinig iyon. Halatang naging mas magiliw na rin si Rachel sa kanya. Pakakasalan mo na ba ako ngayon? May mapait na ngiti si Rachel. Ramdam ko kung gaano mo ako kamahal. Paano ko hindi mararamdaman iyon matapos mong mawala ng daliri dahil sa akin? Ganito na lang, pakakasalan kita kung makukuha mo ang singsing at kwintas para sa akin. Plano niyang pukawin ang galit ni Horus kay Severin. Alam niyang hindi magandang makialam kay Severin lalo na kung mismong si Mason ay umiiwas dito. Kung gagana ang plano niya, parehong mas asama ang kahahantungan nina Severin at Horus. Baka magkaroon siya ng pagkakataong makatakas mula sa impyernong kinasadlakan niya. Kahit medyo hindi maganda at madadami si Severin, wala nang ibang pagpipilian si Rachel. Tuwang-tuwa naman si Horus nang marinig iyon. Natural lang na umaasa siyang mahulog ang loob ni Rachel sa kanya at pakasalan siya ng maligaya nang hindi niya pinipilit. Pero matapos mag-isip, nagmukha siyang nag-aalala. Pero ang walang silbi kong kapatid ay sobrang maingat. Natatakot siya kay Severin at sa mga bodyguard nito. Kaya pinilit niyang kumbansihin ang aking ama at mga nakatatanda na huwag galawin si Severin. Pagkatapos ng pagpupulong, sumang-ayon silang lahat sa kanya. Si Yul ang magiging karibal mo balang araw kapag oras na para mamana ang yaman ng pamilya. Mas pinapaborin ba siya ng ama mo dahil naniniwala siya rito? Dapat mag-ingat ka. May layunin si Rachel nang subukan niyang mag-udyok matapos mag-isip. Tignan mo ang daliri mo. Sigurado ka bang wala talagang balak ang ama mong ipaghiganti ka? Mukhang hindi ka na niya mahal gaya ng iniisip mo. Hindi maaari. Galit na sabi ni Horus habang nakasara ang kamao. Hindi yun totoo. Ako ang pinakamahal ng ama ko. Niloko ng nanay ni Yul ang ama ko kaya pinalayas siya. At muntik na ring palayasin si Yul kung hindi lang iniingatan ng ama ko ang reputasyon niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy siya.
Alam mo ba kung bakit namatay ang nanay ni Yul ilang araw lang matapos siyang mapalayas? Hindi yun aksidente. Ako ang may kagagawan nun. Haha, hanggang ngayon, wala pa ring alam ang hangal na si Yul. Labis na natuwa si Rachel sa narinig. Kung ibubunyag niya kay Yul ang impormasyong iyon, maaaring magkaroon sila ng alitan at baka iyon na ang maging daan para makatakas siya. Tinitigan ni Horus ang kagandahan at kaseksihan ni Rachel. Hindi na siya nakapagpigil at lumapit para yakapin siya. Rachel, pwede ba kitang halikan? Isang beses lang, pakiusap. Ikakasal naman tayo sa loob ng 5 araw. Wala namang masama kung hahalikan na kita ngayon. Nagulat ng malaki si Rachel at agad siyang nagpumiglas. Mr. Horus, bakit ka nagmamadali? Ilang araw na lang naman. Bukod doon, bakit kita pakakasalan kung hindi mo mabibigay sa akin ang singsing at kwintas na gusto ko? Sa tingin ko hindi mo talaga ako mahal. Kung mahal mo ako, gagawin mo ang lahat, kahit masama, para makuha ang gusto ko. Natigilan si Horus at napailing. Rachel, hindi dahil sa ayaw kong ibigay iyon sa'yo. Ang ama ko at ang mga nakatatanda ang hadlang. Mga duwag sila. Bakit hindi na lang kita dalhin sa ibang tindahan ng alahas at bilhin mo ang anumang gusto mo? Pero iyon lang ang disenyo ang gusto ko. Unang beses na naging ganoon ka prinsesa si Rachel. Ang kwintas ay sobrang ganda. Ang kasal ay pinakamahalagang araw para sa amin na mga babae. Maaaring yun na lang ang kaisa-isang kasal sa buong buhay ko. Kaya syempre, ang pinakamaganda ang gusto ko. Kung hindi, panghihinayangan ko iyon habang buhay. Sa sobrang pagpupumilit ni Rachel, napakagatlabi si Horus. Sige, babalik ako at susubukan kung kumbansihin ang ama ko kung magbabago siya ng isip para sa akin. Agad siyang umalis kasama ang kanyang mga bodyguard. Pagkaalis nila, napabuntong hininga si Rachel. Sana matulungan akong patayin ng alinman kina Severin o Yul ang matabang lalaking iyon. Sigh, hindi naman malupit si Severin. Bakit daliri lang ang pinutol niya? Hindi na sana ako napilitang magpakasal kung pinatay niya si Horus. Miss Rachel, may ilang tao sa labas na gustong makipagkita sa inyo. Biglang pumasok ang isang bodyguard at nagsabi, may isang babae raw na nagsasabing siya ang hallmaster ng Equus Hall. At nandito siya para tulungan ka. Equus Hall. Sandaling natigilan si Rachel bago siya mabilis na tumayo at nagulat. Bago mamatay ang kanyang ama at ipamana sa kanya ang Serpent Hall, ikinuwento nito ang tungkol sa Dracodeus Temple. Ngunit hindi niya alam kung totoo ba ang sinabi ng matandang baliw na magtatayo pa ito ng ibang hall. Hindi rin niya alam kung saan matatagpuan ang mga iyon. Nang umalis ang matandang iyon, tuluyan na itong nawala at hindi na nila muling nakita. Kaya nang marinig niya ang tungkol sa Equus Hall, agad siyang napaisip kung kabilang ba sila sa Dracodeus Temple. Ako na mismo ang sasalubong sa kanila. Tuwang-tuwa ang naramdaman ni Rachel. Kaagad siyang lumabas. Habang naglalakad palabas, nadaanan niya sina Great Elder at Second Elder, kaya inimbitahan niya ang mga ito na sumama sa pagsalubong sa mga bisita. Gracie Swiften, ang hallmaster ng Equus Hall. Nanlaki ang mata ni Rachel nang makita si Gracie. Bihira siyang makakita ng ganoong kababaihan at kaakit-akit na babae na maging siya mismo ay humanga. Tumango si Gracie. Pag-usapan na lang natin sa loob. Nakakita kami ng ilang tao na palihim na gumagala kanina sa labas. Mukhang minamanmanin at sinusubaybayan kanila. Tumango si Rachel at dinala sina Severin, Gracie, at ang iba papapasok. Pagdating nila sa hall, nagsalita si Gracie. Miss Rachel, narinig mo na ba ang tungkol sa Dracodeus Temple? Agad na tumango si Rachel. Oo. Alam ko na ang Serpent Hall at Equus Hall ay sakop ng Dracodeus Temple. Sinabi ng Supreme Leader noon nagagawa siya ng 12 hall pero hindi na kami nakatanggap ng balita tungkol doon. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ko ang isang tao mula sa ibang hall. Bahagyang ngumiti si Gracie at ipinakilala si Severin. Ang lalaking ito ang ating Supreme Leader, si Severin Foylet. Supreme Leader. Siya ang Supreme Leader natin. Nagulat si Rachel at maingat na tinitigan si Severin. Napakabata ng ating Supreme Leader. Sinabi ng ama ko na isa siyang matandang lalaki.
Natawa si Severin. Iyon ang aking master. Ipinasa na niya sa akin ang Dracodius Temple. Ito ang Dracodius Ring, na tinatawag ding Dracodius Token. Habang nagsasalita, tinaas niya ang kamay para ipakita ang Dracodius Ring. Maingat itong tiningnan ni Rachel at agad na yumuko ng may paggalang. Supreme Leader. Supreme Leader. Sumunod din sina Great Elder, Second Elder, at iba pang kasapi ng Serpent Hall kay Rachel sa pagbibigay galang. Supreme Leader. Malaki ang problema namin ngayon. Maaari mo ba kaming tulungan? Tanong ng Great Elder. Bago pa makasagot si Severin, si Gracie ang naunang nagsalita. Huwag kang mag-alala, Miss Rachel. Nandito kami dahil narinig ni Supreme Leader ang nangyari. Sabi niya, kaya niyang ayusin ito. Teka, ano ulit ang pangalan ng Supreme Leader? Severin Foylet. Ang lalaking yun mula sa Brookborn ay Severin Foylet rin ang pangalan. Pareho ba silang tao? Sa wakas ay napagtanto ni Rachel at natakpan ang kanyang bibig sa gulat. Ilang minuto lang ang nakalipas, plano pa niyang gamitin si Severin mula Brookborn na hindi magkasundo kay Horus upang patayin si Horus. At ngayon, ang mismong dumating ay si Severin Foylet rin. Tumango si Severin. Oo, nagmula kami sa Brookborn. Ako ang siyang pumutol ng daliri ng fiancé mo dahil tinangka niyang agawin ang singsing at kwintas mula sa akin. Nagpatuloy siya habang may mapait na ngiti. Pero hindi ko inaasahan na ang babaeng pinipilit niyang pakasalan ay siya palang Hallmaster ng Serpent Hall. Nagkatinginan sina Great Elder at Second Elder matapos marinig iyon. Sa mga nagdaang araw, nawalan na ng gana si Rachel dahil sa kanyang masamang kalooban at nabawasan pa ang timbang niya. Alam nilang may bumabagabag sa kanya pero hindi nila alam kung paano siya matutulungan. Ngayong narito na ang Supreme Leader, nakahinga sila ng maluwag dahil alam nilang handa itong tumulong sa kanila. Ayokong pakasalan siya. Binantaan niyang wawasakin ang Serpent Hall at papatayin ang nanay ko pati kapatid ko. Kaya wala akong nagawa kundi tanggapin ang alok niyang kasal. Nang banggitin ni Rachel si Horus, halatang nagalit siya. Ngumiti si Severin. Ikakasal din ako sa mga darating na araw. Nang malaman ko ang nangyayari rito, alam kong mahalaga ang oras. Kaya nagmadali kaming pumunta rito para tulungan kang lutisin ang problema. Supreme Leader. Ang Great Elder nila ay isang level 6 Warrior King. Hindi ko alam kung kaya mo ba. Seryosong tumingin si Rachel kay Severin at ipinaalam iyon. Ang edad ni Severin ang dahilan kung bakit siya nagduda kung may kakayahan ba itong tumulong. Kung hindi siya level 7 o level 8 Warrior King, imposibleng matulungan siya ni Severin sa kanyang suliranin. Ngumiti si Severin. Huwag kang mag-alala. Dumating ako ng buo ang tiwala na matutulungan ka. Wala kang dapat ikabahala. Dalhin mo ako doon pagkatapos ng pananghalian. Sisiguruhin kong hindi ka mapapakasal kay Horus. Maraming salamat, Supreme Leader. Labis na natuwa si Rachel hanggang sa medyo namula ang kanyang mga mata. Oo, hapon na rin. Maghahanda na ako ng lugar para makapagtanghalian tayo ngayon. Masayang sabi ng Great Elder. Rachel, sino sila? Bigla, may isang binata at ginang na pumasok sa hall ng magkasama. Masayang sinalubong sila ni Rachel. Nanay, siya ang Supreme Leader ng Dracodius Temple. Ang pinuno natin. At ang magandang babaeng ito ay ang Hallmaster ng Equus Hall. Nandito sila para tulungan ako. Hindi ko na kailangang pakasalan si Horus. Talaga, napatitig ang ina ni Rachel sa kanya nang may kasabi kang marinig iyon. Namumula ang mata, sumagot si Rachel. Totoo, totoong totoo. Ang galing, hindi mo na kailangang pakasalan ng hayop na iyon. Bilang kapatid ni Rachel, sobrang natuwa si Glenn nang marinig iyon. Maraming salamat, Supreme Leader. Maraming salamat. Nilapitan ng ina ni Rachel si Severin at nagtangkang lumuhad bilang pasasalamat. Agad siyang nilapitan ni Severin at pinigilan. Ma'am, hindi niyo kailangang magpasalamat sa akin. Ang Serpent Hall ay isa sa mga hall ng Dracodius Temple. Bilang Supreme Leader nila, hindi ko pwedeng baliwalain ang lahat. Nanay, ang pangalan niya ay Severin Foylet, masayang pagpapakilala ni Rachel.
Ma'am, Severin na lang ang itawag niyo sa akin, nakangiting sagot ni Severin. Hindi maaari, hindi yun magalang. Supreme Leader ka, tugon ni Ruby. Nanay, lalabas tayo para kumain mamaya. Sinabi ng Supreme Leader na pupuntahan namin si Horus pagkatapos kumain at sasabihin sa kanya na hindi na ako magiging asawa niya, nakangiting sabi ni Rachel. Ngunit napakunot ang noo ni Ruby matapos marinig iyon. Sigurado ka bang papayag sila? Alam mo namang hindi madaling sumusuko si Horus. Kabanata 685. Ma'am, huwag kang mag-alala. Papayag siya. Nakangiting sabi ni Severin. Tara na, hapon na rin. Sigurado akong pagod na rin si Supreme Leader at ang iba pa. Kumain na muna tayo, sabi ni Rachel matapos mag-isip. Kaagad niyang inutusan ang iba pang elder na sumama sa kanila para kumain. Paglabas nila, may isang sasakyang sumunod sa kanila. Isa sa mga iyon ang tumawag kay Horus. Ano iyon? Kadarating lang ni Horus sa bahay nang matanggap niya ang tawag. Sir, may ilang tao na pumunta sa Serpent Hall para hanapin si Rachel. Lumabas na sila ngayon at may mga tauhan akong sumusunod sa kanila. Hindi ko alam kung saan sila pupunta kaya tumawag ako para ipaalam sa iyo, sabi ng tao ni Horus. Nag-isip si Horus at sumagot, sige. Huwag niyo silang mawala sa paningin. Iulat agad sa akin kapag alam niyo na kung saan sila patungo. Yes, sir. Sagot ng lalaki sa kabilang linya bago ibaba ang tawag. Pagpasok ni Horus sa bahay, nadatnan niyang nag-eensayo si Mason sa bakuran. Kahit hindi ganoon kataas ang naabot ni Mason, mas malakas pa rin siya kaysa sa karamihan dahil isa na siyang level 8 Profound Master ngayon. Lumapit si Horus at nagsabi, Ama, hindi mo na ba ako mahal? Hindi alam ni Mason kung bakit bigla siyang tinanong ng ganoon ng anak niya. Huminto siya sa pag-eensayo at napakunot ang noo. Ano ba ang sinasabi mo? Anak kita, paano kita hindi mamahalin? Sumagot si Horus, kung ganoon, bakit ka nakikinig kay Yoel? Nakalaban ng tao ko si Severin minsan at sabi niya, level 1 o level 2 warrior king lang si Severin. Bakit ka natatakot sa kanya? Kayang-kaya siyang patayin ng mga elder para ipaghiganti ako. Napakunot ang noo ni Mason. Horus, nagbabala na sa atin ang mga Sanchez tungkol sa kanya. Naniniwala akong hindi nila gagawin yun kung hindi mahalaga. Bukod pa doon, siguradong may malakas na sumusuporta kay Severin para magkaroon siya ng lakas ng loob na kumilos ng ganoon. Mas mabuti nang mag-ingat tayo. Pero huwag kang mag-alala. Magsasagawa ako ng investigasyon. Kapag napatunayang wala talagang sumusuporta sa kanya, hindi pa huli para harapin natin siya. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Kailangan mong maging matyaga. Tiisin mo muna bago ka kumilos. Pero sinabi ni Rachel na gusto rin niya ang kwintas at singsing. Sinabi rin niyang gusto niyang maisuot iyon sa kasal namin. Gusto ko talagang pakasalan niya ako nang hindi ko siya pinipilit. Napayuko si Horus habang iniisip si Rachel. Bihira siyang makakita ng babaeng kasing ganda ni Rachel. Isa sa mga dahilan kung bakit pumayag si Mason na ipakasal si Horus kay Rachel ay dahil sa kapangyarihang taglay ng Echoes Hall. Kapag napangasawa na ng anak niya si Rachel at nagkaanak sila, naniniwala si Mason na matututo ring tanggapin ni Rachel ang kanyang kapalaran. Sa oras na mangyari iyon, magiging kanila na ang Echoes Hall. Si Glenn ay may kaalaman at kakayahan pero wala itong binatbat kung ihahambing kay Rachel. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumawa si Mason. Si Rachel ay hindi babae na basta-basta susuko sa'yo. Dapat kang mag-ingat kung bigla siyang nagbago ng ugali at huwag mong hayaan na gamitin ka niya. Siya ang magiging asawa mo kahit ayaw niya. Wala ka nang kailangang gawin. Pero sana mahalin niya ako gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Nag-isip si Horus at napagtanto na tama ang kanyang ama. Noon pa man, palaging malamig ang trato sa kanya ni Rachel pero ngayong araw ay malinaw na iba ang naging pakikitungo nito. Kailangang mag-ingat siya sa pagbabagong iyon. Gayunpaman, bago pa man may gawin si Horus, dinala na ni Rachel sina Severin, Gracie, at iba pa sa kanilang lugar noong gabi. Miss Rachel, ano ang nangyayari? Bakit mo dinala ang mga taong ito rito? May nangyari ba?
Nakasimangot si Mason nang makita niyang may dalang mga tao si Rachel. Galit na kinuyam ni Horus ang kamao at itinuro si Severin gamit ang kabilang kamay. Ama, iyon ang lalaking iyon. Iyon si Severin. Bakit siya nandito? Palibutan sila. Kumaway si Mason nang marinig yun at pinaikutan ng mga bodyguard sina Severin at ang iba pa. Bakit siya nandito? Nagulat si Yoel nang marinig yun. Gustong-gusto na patayin ng pamilya niya si Severin kaya wala itong saysay na kusa siyang magpakita sa kanilang pintuan. Higit sa lahat, naroon siya kasama ni Rachel. Natural lamang na maging kahina-hinala ito. Bata, napakatapang mong pumunta rito ngayon. Iniisip mo ba na hindi banta sa iyo ang lugar na ito? Lumabas ang dakilang matanda na may galit na mukha. Napakalaking kahihiyan para sa kanila na mismong si Severin ay nagpakita sa kanilang harapan. Matapos ang nangyari noon, pinigil nila ang kanilang galit at umiwas sa mas malaking gulo kay Severin. Ngunit iba ang iniisip ni Severin at nagpakita pa mismo upang dagdagan ang kanilang kahihiyan. Ngumiti si Severin at lumapit. Ikakasal na ako sa loob ng ilang araw. Hindi ako pupunta rito kung hindi mahalaga. Ngunit kailangan kong pumunta upang ayusin ang problemang ito ngayon. Anong ibig mong sabihin? Galit na tumitig si Horus kay Severin. Ipaliwanag mo o hindi kita palalayain. Tinitigan siya ni Severin. Horus, kung ayaw mong mamatay, mas mabuting manahimik ka. Kung hindi, hindi mo na makikita ang araw bukas. Ikaw, galit na nagngalit si Horus at gustong-gusto niyang patayin agad si Severin. Ganoon din ang nasa isip ni Mason. Sinabi niya, bata, abo sa duka. Hindi na ako humingi ng paliwanag nang putulin mo ang daliri ng anak ko. Pero nang ahas kang pumunta rito sa lugar ko at manindig. Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Iniisip mo bang maaari kang basta na lang pumasok at umalis? Bahagyang ngumiti si Severin. Tama na ang kalokohan. Nandito ako upang ipaalam sa inyo ang isang bagay. Si Rachel Ledford ay nasa akin. Hindi siya magpapakasal kay Horus at kailangan ninyong kanselahin ang kasal. Ano? Siya ay nasa iyo. Binalot ng matinding galit si Horus nang marinig yun. Itinuro niya si Rachel. Lintik ka, Rachel. Paano mo nagawa na makipagtalik sa isang estranghero dahil lang ayaw mong pakasalan ako? Hindi mo ba kayang maramdaman ang pagmamahal ko sa iyo? Isa kang sinungaling. Kanina lang, sinabi mong nahipo ka na ng damdamin ko. Pero agad mong pinatuloy siya matapos lang akong umalis. Isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Severin. Hindi niya inakala na maiintindihan ni Horus nang mali ang kanyang sinabi. Si Rachel na nakatayo sa gilid ay namula at hindi alam kung paano magre-react. Si Gracie naman ay napatawa dahil sa pagkakamali ng pagkakaintindi. Tignan mo ang sarili mo. Namumula ka. Diyos ko, hindi ko akalain na makikipagtalik ka sa kanya kapalit ng tulong niya. Hindi ko alam na ganito ka pala na klase ng babae. Lalong nagalit si Horus habang iniisip iyon. Kung kumalat iyon, malaking kahihiyan para sa kanya kahit pa maging asawa niya si Rachel na gusto niya. Pagtatawanan siya ng mga tao dahil pinakasalan niya ang isang babaeng mababa ang tingin nila. Lalo na at malapit na ang kanilang kasal. Walang magawa si Severin at ipinaliwanag, Hoy, ikaw. Mataba, ano ang sinabi mo? Huwag mong dungisan ang pangalan niya. Nang sabihin kong nasa akin siya, hindi ko ibig sabihin ay babae ko siya. Ang ibig kong sabihin ay nasa ilalim ko na siya at hindi mo na siya maaaring apihin pa. Nasa ilalim mo siya, natigilan si Horus. Totoo bang mali lang ang pagkakaintindi niya sa sinabi ni Severin? Ngunit agad siyang umiling. Pero hindi ko alam na may amo siya. Paano siya nasa ilalim mo? Isa siyang hallmaster. Hindi na nag-abalang magpaliwanag pa si Severin. Sa itsura nito, hindi pa kilala ng marami ang Draco Deus Temple. Kahit ipaliwanag pa niya, hindi rin maniniwala si Horus. Alam ko na, nagsisinungaling kayo sa akin. Sabihin mo, magkano ang binayad sa'yo ni Rachel para tulungan siya? Nangako ba siya na makikipagtalik sa iyo o bibigyan ka ng malaking halaga pagkatapos mong tulungan siyang alisin ako? Diyos ko, napakagandang dahilan nito. Bakit hindi ko naisip na gumawa ng ganitong palusot dati? Hinampas ni Horus ang sarili niyang ulo at nagbago ang pananaw.
Hindi makapaniwala si Severin kung gaano kalawak ang imahinasyon ni Horus. Sa anumang kaso, nandito ako upang ipaalam sa inyo na si Rachel Ledford ay nasa akin na ngayon. Hindi niyo na siya maaaring ipakasal sa'yo. Hindi na nag-abalang magpaliwanag pa si Severin at inulit na lamang ang pakay niya sa pagpunta roon. Hindi alam ni Rachel kung paano magre-react matapos marinig iyon. Talagang malawak ang pwedeng isipin nang sabihin ni Severin na nasa kanya si Rachel. Inaapi mo kami. Akala mo ba basta-basta ka na lang makakapagpawalang bisa ng kasal? Naipadala na namin ang lahat ng imbitasyon. Magmumukha kaming kahiya-hiya kapag kinansela namin ang kasal ngayon. Hindi na nakapagtimpi si Mason at nagsalita habang nakadiin ang ngipin, alam mo bang pinipilit mo kami? Matapos mag-isip, mapait na ngumiti si Severin. Ginoong Mason, wala akong ibang pagpipilian. Hindi ba't pinipilit ninyo rin si Miss Rachel? O sinasabi mo bang pwede kayong mamilit ng tao pero wala nang pwedeng mamilit sa inyo? Alam mo ba ang pakiramdam ng pinipilit na gawin ang isang bagay na ayaw mo? Bata, hinahamon kita. Sa oras na iyon, hindi na rin nakapagtimpi ang dakilang matanda. Lumapit siya at nagsabi, hinahamon kitang makipaglaban hanggang sa kamatayan. Kapag napatay mo ako, kakanselahin namin ang kasal. Kapag ikaw naman ang natalo at namatay, hindi mo siya maililigtas. Tumingin si Severin kina Horus at Mason. Wala akong tutol, pero pumapayag ba kayong dalawa sa kasunduan? Sumagot si Mason, syempre, pumapayag ako. Kakanselahin namin ang kasal kung mapapatay mo ang dakilang matanda. Maliban doon, wala nang ibang pag-uusapan. Gaya ng inaasahan, pumayag din si Horus. Pagkatapos ng lahat, ang dakilang matanda ay isang antas-anim na haring mandirigma. Siya ang pinakamalakas sa pamilya. Kung mapapatay siya ni Severin, wala nang ibang makakahadlang kay Severin. Ngunit naniniwala si Horus na walang kakayahan si Severin na patayin ang dakilang matanda. Baka nagyayabang lang si Severin. Napakagandang pagkakataon kung mapapatay ng dakilang matanda si Severin sa laban. Makakaganti siya ng husto. Higit sa lahat, kung mamamatay si Severin sa laban, magkakaroon siya ng pagkakataon na apihin ang asawa ni Severin at ang 6 nitong bodyguard. Sa pag-iisip niya noon, labis na natuwa si Horus. Maraming pagpipilian si Severin pero tinanggihan niya ang lahat at pinili ang daang diretso sa impyerno. Bata, halika rito, hindi kita uurungan alang-alang sa dangal ng pamilya. Tumalon sa ere ang dakilang matanda at inundayan ng kamay si Severin. Sa puntong iyon, alam ni Severin na imposibleng sumuko ng basta-basta ang dakilang matanda kung hindi niya ipapakita ang kanyang tunay na lakas. Kaya't ang tanging pagpipilian niya ay patayin ang dakilang matanda. May isip ng mga nili na kaya nila siyang apihin kung hindi niya ito papatayin. Kaya't tumalon siya sa gitna ng ere at humarap sa dakilang matanda. Roaring Tiger Punch. Tinitigan ng dakilang matanda si Severin na may intensyong patayin siya. Agad niyang ipinasok ang kanyang espiritual na enerhiya sa kamao at inihagis iyon kay Severin. Isang multo na imahe ng tigre ang lumitaw sa harap ni Severin. Kahit mukhang maputla, totoo itong anyo at mas makapangyarihan kaysa sa itsura nito. Mariing kinuyam ni Rachel ang kanyang kamao. Ang kinakaharap ni Severin ay isang makapangyarihang atake mula sa isang antas-anim na haring mandirigma. Kahit sinabi ni Severin na ayos lang siya, hindi pa kailanman nakita ni Rachel na lumaban si Severin. Normal lamang na siya'y mag-alala. Bahagyang ngumiti si Severin at tinipon ang kanyang espiritual na enerhiya upang ihagis ito sa dakilang matanda. Whoosh! Isang sinag ng espiritual na enerhiya ang bumulusok papunta sa dakilang matanda. Ano, hindi ba siya gumagamit ng anumang teknik? Napasimangot ang dakilang matanda at inisip na minamaliit siya ni Severin sa paggamit lamang ng karaniwang atake laban sa kanya. Atake, ngunit hindi niya iyon ininda. Ang tanging hangad niya ay patayin si Severin upang mapanatili ang dangal ng pamilya. Habang itinuro niya ang unahan, rumagasa ang tigre. Makalipas ang ilang segundo, isang malakas na tunog na parang kulog ang narinig. Boom! Hindi ka panipaniwala, ang tigre ay tumagal lamang ng ilang segundo bago naglaho na parang bula.
Samantala, ang sinag ng espiritual na enerhiya ay lumiit at kumupas, ngunit nagpatuloy pa rin ito sa unahan dala ang natitirang lakas. Hindi, imposible iyon. Maari ba talagang isa siyang antas pito na haring mandirigma? Nabigla ang mga mata ng dakilang matanda. Hindi madaling umangat sa susunod na antas kapag naging haring mandirigma na. Sa kanyang inisip niyang mas mahina si Severin kaysa sa kanya dahil sa edad nito. Ngunit mula sa labanang iyon, lumalabas na si Severin ay hindi bababa sa antas pito na haring mandirigma. Bam! Makalipas ang ilang segundo, tinamaan ng sinag ng espiritual na enerhiya ang dakilang matanda at bumagsak siya mula sa himpapawid. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Bumagsak ang dakilang matanda na parang sirang saranggola at malakas na sumalpok sa lupa. Dakilang matanda, labis na natakot ang ibang matatanda. Nang tumakbo sila palapit, napagtanto nilang wala nang hininga ang dakilang matanda. Hindi man lang gumamit ng anumang teknik ang taong ito sa laban. Puro espiritual na enerhiya lang ang inatake niya pero napatay niya ang dakilang matanda. Isa siyang antas pito na haring mandirigma. Gulat na sabi ng ikalawang matanda. Para sa kanila, bihira lamang ang isang taong may ganoong talento kung totoong ang nasa antas pito na haring mandirigma si Severin. Gayunpaman, tila imposible na siya ay maging isang antas walo na haring mandirigma, dahil maging ang ilan sa pinakamalalakas na pinuno ng digmaan sa Drakodom ay hanggang antas walo lamang. Ama, patay na ang dakilang matanda. Nanginginig ang boses ni Horus. Siya ang pinakamalakas na tao sa kanilang pamilya. Habang naroon siya, wala silang kinatatakutan. Malaking kawalan para sa kanilang pamilya ang pagkamatay ng dakilang matanda. Kumibot ng ilang ulit ang sulok ng labi ni Mason. Sa huli, nakahanap din siya ng lakas upang magsalita. Alam ko. Lumapag si Severin at humarap kay Mason. Ginoong Mason, naniniwala ako na isa kang kagalang-galang na tao na tumutupad sa kanyang pangako. Ngayon, maaari na ba nating ikansela ang kasal ni na Ginoong Horus at binibining Rachel? Punong-puno ng galit si Mason pero alam niyang kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako. Kanselahin ang kasal, sabi niya habang nakadiin ang mga ngipin at puno ng panghihinayang. Ama, agad na lumapit si Horus sa kanyang ama nang marinig niyang kinansela ang kasal. Nang tingnan niya ang bangkay ng dakilang matanda, wala na siyang ibang masabi. Ginoong Mason, umaasa akong isa kang taong tumutupad sa salita. Aalis na kami. Tiningnan ni Severin ang iba at saka tuluyang umalis kasama ang lahat. Oo, hindi ko na kailangang pakasalan ng matabang iyon. Nang makaalis sila sa lugar, nakahinga ng maluwag si Rachel. Pinuno, napakalakas mo. Napatay mo ang pinakamalakas sa nili ng walang hirap. Haha, siguradong hindi nila inasahan ang ganitong resulta. Maging ang dakilang matanda ng Serpent Hall ay natuwa. Tama, hindi mo ba nakita kung gaano kasama ang itsura ng mga mukha nila? Dagdag ng ikalawang matanda na masayang masaya. Binibining Rachel, dahil naayos ko na ang problema para sa iyo, uuwi na ako bukas. Kung may iba ka pang kailangan mula sa akin, huwag kang mag-atubiling tawagan ako. Tiningnan ni Severin si Rachel at sinabi iyon. Nagpalitan na sila ng numero ng telepono noong oras ng pananghalian. Kabanata 690. Nagulat si Rachel. Bakit ka nagmamadaling umuwi? Bigla niyang naalala. Ay oo, nakalimutan ko. Ikakasal ka na pala. Sasama ako sa iyo bukas. Wala namang dahilan para hindi ako dumalo sa araw ng iyong kasal. Haha, walang problema. Malakas na tawa ang pinakawala ni Severin matapos marinig iyon. Sa oras na iyon, tinitigan ni Mason ang bangkay ng dakilang matanda at sumigaw ng galit at puno ng dalamhati. Severin, hayop ka. Hindi pa tapos ito. Pasasayahin mo akong magsisika. Napasimangot si Horus. Bigla siyang may naisip. Ama, ibig mo bang sabihin may pagkakataon pa tayong makaganti? Nagngangalit ang ngipin ni Mason. Siyempre, ano sa tingin mo ako? Kaibigan ko ang mga pinuno ng digmaan. Ayaw ko lang humingi ng tulong dahil ayokong isipin nilang wala akong kakayahan.
Pero matapos ang kahihiyan na ito, wala na akong ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong sa kanila. Labis ang tuwa ni Horus at muli siyang nagkaroon ng pag-asa. Oo, ang batang iyon ay isa lang antas 7 na haring mandirigma. Sigurado akong kakarating lang niya sa antas 7. Madaling trabaho lang ang patayin si Severin kung handang tumulong ang pinuno ng digmaan. Tutal, isang Diyos ng digmaan lang ang may kapangyarihang pumatay sa isang pinuno ng digmaan. Ngumiti si Mason. Ilibing muna natin ang dakilang matanda ngayon. Bukas maaari nating ipaalam sa iba na pansamantalang kanselado ang kasal. Ngunit hindi basta susuko si Horus. Ama, maaari ko pa rin bang pakasalan si Rachel bilang aking asawa kapag napatay na natin si Severin? Nanlamig ang ngiti ni Mason. Siyempre, babalik natin ang lahat ng nawala. Dahil naglakas loob si Severin na sirain ang kasal mo, hihilingin kong sumama ang pinuno ng digmaan sa ating pagpunta sa kasal niya upang wasakin din iyon. Hindi ko na mahinti makita ang itsura ng kanyang mukha. Oo, sirain natin ang kasiyahan niya. Hahaha, magandang ideya iyon. Ipapahiya natin siya sa harap ng lahat. Excited na sigaw ni Horus. Si Yol na nakatayo sa kanilang tabi ay mariing napasimangot. Patay na ang dakilang matanda at alam niyang hindi pa kailanman naranasan ng kanyang ama ang ganoong kahihiyan. Kaya mas pinili niyang manahimik. Kinabukasan, umuwi na sina Severin at ang iba pa sa Brookborn dahil 4 na araw na lang at kasal na niya. Sa parehong araw, nagulat ang mga tao sa Southlink City dahil nakatanggap sila ng isang balita. Nang malaman nilang ikakasal si Horus kay Rachel, naging usap-usapan ito. Marami ang nagsabi na hindi sila bagay. At ngayong araw, nabalitaan nilang mismong ang Nili ang nagkonsela ng kasal. Ang makapangyarihan at palaban na pamilyang Nili. Bukod pa rito, kumalat ang tsismis na napatay ang dakilang matanda ng Nili ng isang makapangyarihang tao. Kahit hindi ibinunyag ng Nili ang dahilan ng pagkansela, marami ang nag-isip na may kinalaman ito sa pagkamatay ng dakilang matanda. May ilan pang nagduda na baka may malakas at makapangyarihang taong sumusuporta kay Rachel para makatakas siya sa kanyang kapalaran. Punong-puno ng espekulasyon at hinala ang paligid ngunit wala pa ring nakakaalam ng tunay na dahilan. Mason, kapatid, anong nangyayari? Aasahan ko pa namang makadalo sa kasal ng anak mo. Bakit mo ito kinansela? Isang pinuno ng digmaan, si Stanley Napier, na malapit kay Mason, ang nagtanong sa telepono nang marinig niya ang balita. Stanley, hindi ko alam kung saan magsisimula. May nakilala akong hayop na lalaki. Pinatay niya ang aking dakilang matanda at pinilit kaming kanselahin ang kasal. Wala akong nagawa. Sigurado akong malaki ang ibinigay na gantimpala ni Rachel para tulungan siya. Malungkot na sabi ni Mason habang nagrereklamo kay Stanley. Wala siyang respeto sa akin at sa aking pamilya at pinatay ang aking mga matatanda kung kailan niya gusto. Stanley, iniisip ko kung maaari mo ba akong tulungan.